Hi guys, kumusta kayong lahat? Hari here. Kumusta? Hello guys! Ito po si Susan. Kamusta po kayo lahat? Bali guys, kakauwi lang namin galing Pilipinas. So bali, nagstay po kami doon ng 3 linggo. And so far, yun yung the best na uwi namin, no? Para sa'yo, the best ba? Yes, sobra. First time naming nagstay ng ganun katagal, no? Kasi last year, umuwi din kami by the way. Pero halos 5 days lang tayo eh. Kasi 2 weeks lang yung ano namin, bakasyon namin. And then, duman pa kami ng Japan. So, 5 days kami sa Japan, 5 days sa Pilipinas, tapos yung mga travel pa. So, parang halos, yun, parang 5 days lang talaga ni-stay namin sa Pilipinas. So, pero ngayon guys, mahaba-habang bakasyon, kaya sobrang nag-enjoy kami. And then, ang daming happenings na nangyari. Kaya sobrang thankful kami guys na nagkaroon kami ng gantong experience, no, na nakauwi, na ganun kaganda at kasaya ng pag-uwi namin. Na iba pag nakaka-uwi guys, kasi nakikita mo yung family mo, yung mga matagal mo nang hindi na kasamang pamilya. Pag nakauwi ka, iba yung feeling mo. Kasi, syempre, miss na miss mo sila. Tapos, hindi ka makapaniwala na yung time na yun, makikita mo sila. So, nakasama mo sila. Yung bonding time ninyo, sobrang, hindi kayang bayaran ng pera yung nararamdaman mo sa puso mo. Yeah, tama yun. Hindi talaga kayang bayaran ng pera. So, minsan kasi, nanghihinayang tayong umuwi kasi nga sobrang mahal yung ticket. Pero kasi guys, may tuturo kaming hack para makauwi kayo anytime or at least every year nang hindi kayo gumagastos ng malaki. So, yun ang importante kasi syempre, yun lang naman yung lang sa atin, di ba? It's either yung trabaho, wala tayong PTO, ganyan, or hindi tayo payagan ng mga boss natin dito sa US. Ikalawa, syempre, or primarily, actually, ay yung pamasahe, panggastos. Sobrang gastos din kasi talaga yung umuwi ng Pilipinas. So, mamaya guys, tuturuan ko kayo ng hack para para hindi kayo masyadong magastosan. May gastos din, pero less kaysa mag-out of pocket kayo na pagbabayad ng inyong ticket. Di ba? Sobrang laki. Masakit sa bulsa. Masakit sa bulsa talaga. Lalong-lalo na ngayong economy, guys, di ba? So, may crisis lahat, no? Sa Pilipinas, dito sa US, lahat nagmahal. Mahal yung jet fuel, kaya mataas din yung cost ng flights. Kaya kailangan matuto kang dumiskarte, no? Or may smart way to fly. Lalong-lalo na ngayon, no? So, ngayon, guys, ay gusto ko i-share sa inyo kung bakit kami umuwi ng Pilipinas. Mami, bakit ba tayo umuwi ng Pilipinas? So, unang-una, umuwi kami kasi nga 50th anniversary nung in-laws ko. At alam mo, yung minsan lang mangyari sa buhay yung ganong event na marating nila yung 50th anniversary nila. So, and then, nagpakasal muli, ganon. Kaya ang sweet, tapos ang saya, nagsama-sama yung family. Though meron ding mga ibang hindi nakarating, pero at least nandun naman yung majority ng family ay magkakasama. Hindi na, ginrab na namin yung opportunity na yun para makauwi din kami ng Pilipinas at the same time. So yun guys, tama yun. Yung parents ko ay nag-celebrate sila ng 50 years anniversary nila. So nag-renew sila ng wedding vows, no? So golden wedding anniversary. And then yun nga, sabi nga ni Mrs. bibihira na yung umaabot ng 50th wedding anniversary. Yung iba, wala pang isang taon, nagdi-divorce na, naghiwalay. So, yung iba, sumasabilang buhay. Sumasabilang buhay or sumasabilang ba? Sorry, guys. So, yun. Kaya yun, nakakalungkot. Pero yun nga, super happy. Talagang grabe yung celebration ng kasal ni na mama, no? Talagang lahat masaya, mga family and friends. Yeah. And then, yeah, it was a really big celebration. So, yun yung primarily na reason kung bakit kami umuwi, no? Para maka-attend nun. So, by the way, nung nagpaplano kaming umuwi, biglang nagkaroon ng gyera sa... Kasi mga 6 months before kami umuwi ng Pilipinas, bumili na kami ng ticket. Tapos biglang nagkagulo sa Iran, 'di ba, sa Middle East. So parang tinitingnan ko, sabi ko parang
hindi timely no yung pag-uwi kasi may giyera nga, tapos maraming balibalita na sobrang mahal ng gas sa Pilipinas, mauubusan ng gas, parang ilang araw na lang wala ng gas. Mhm. So, tapos yun, may mga planong atakihin yung California, ganyan. So, iniisip ko, sabi ko, kung may atakihin sa California, malamang kasama dun yung mga airports. So, kung paano kung natsambahan ka, nandun ka, biglang pinasabog yung mga aeroplano, yung airport, ganyan. So, parang para sa akin, hindi wise na naglalagalag ka or umaalis ka out of the country ng ganito may mga giyera. No? Siyempre, kahit naman hindi ka involved doon, pero kung halimbawa dito ka nakatira sa US, ay maaaring maging target ka. So anyways, so wala na kaming choice, hindi namin pwedeng i-cancel yung flight. And then, yeah, nag-pray na lang talaga na for the safe guidance ng Panginoon na kahit saan ka naman, kahit natutulog ka or kung saan ka man sa mundo, di ba? Kung talagang oras mo na, oras mo na. So, yun, tinuloy pa rin namin yung aming flight. Pero yun, kakaba talaga. Ako personally, kumami kinabahan ka ba? Hindi naman ako kinabahan. Hindi ka naman nabahan. Mm-mm. Yeah, mas malakas yung faith ni Mrs. Guys sa akin. Hindi naman. Ako kasi guys, isa sa mga fears ko ay yung sumakay ng eroplano. So, kung pwede nga hindi sumakay ng eroplano, although sabi sa statistics, mas safe pang sumakay sa eroplano, 100 or 200 times safer kaysa sa Oo. kaysa sa sasakyan, no, yung sa highway driving ganyan or magda-drive ka ng car. Pero syempre, hindi naman tayo laging sumasakay ng eroplano kaya yung fear ko talaga ay ganun-ganun na lang, lalo na yung take off tsaka landing ganyan. Yeah, usually yun yung nagkakaproblema, di ba? So nakarang araw nga meron sa Denver yata. Oh. Magti-take off yung eroplano. Frontier Airlines. May nabangga. Oh, no. Oo, nasa runway. Nabalitaan mo yan? Hindi. So, meron ganun. So, mga ganun mga instances, di ba? Parang, mas maganda na lang parang isipin mo, tumigil sa loob ng bahay at matulog or magpahinga. Pero kasi nga, special occasion, yung weight nung reason kung sa pag-uwi, mas mabigat kaysa sa fears mo. So, tuloy na lang, di ba? So, pero yun nga, hindi naman kami nagsisi. And yan, nadala sa prayers. And minsan yung fear natin ay kailangan ma-overcome natin by having faith on God, no? Na sa protection and guidance ni Lord. Yeah. So, isa sa mga the best na nangyari, guys, ay nakita din namin yung tiny house na pinatayo namin sa property na pinamana sa akin ng mga parents ko. Kasi nung last year na umuwi tayo, may nakatira doon, pinaupahan kasi namin yon sa foreigner. May asawa siyang Pilipina, meron silang isang anak. Tapos, sila yung tumira doon. Sila yung kaunahang tumira doon, hindi kami. So, kaya sobrang saya kasi first time naming nakatira doon nung nandun kami. And then, yun, na-enjoy namin yung pinagawang bahay. Masarap din pala guys na tumira sa sarili mong bahay. Oo. By the way, pinatayo namin yun noong 2022. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ng tour ng aming tiny house sa Pilipinas, panoorin nyo po yun. Hanapin nyo lang sa description sa baba or browse nyo lang yung mga YouTube videos natin. Hindi na kami bumili ng bahay dito sa Amerika. So instead, nagpatayo kami ng bahay sa Pilipinas. So paano namin na-afford magpatayo ng bahay sa Pilipinas? Kasi mura lang magpatayo doon compared mo dito. So unang-una, hindi na namin binili yung lote. Di ba? So yung structure na lang, which is tiny house, maliit lang siya. So yung nagastos namin doon ay nasa mga more than $10,000 noong 2022. Kaya malaking tipid, no? Kung dito, saan aabot yung 10,000 mo, no? Kahit sa realtor fee, ganyan. Sa closing cost lang yun, no? Ubus na. So, pero doon sa Pilipinas, yung 10,000, 20,000, $50,000, $100,000, sobrang mansion na siguro yung $100,000 na bahay sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung may lote ka na. Kaya, mas practical magpatayo ng bahay sa Pilipinas kung plano mong mag-retire sa Pilipinas. Kaya, sobrang saya na makatulog, makatira
ma-feel mo yung pinaghirapan mo dito sa Amerika, di ba? Na bahay, di ba? So, dito kasi nangungupahan lang kami. Iba din talaga yung may sarili kang bahay. Kahit sa Pilipinas pa man yun, di ba? Nung nung unang gabi nga na na nilinis natin, di ba, inayos. Sarap eh, nakatulog ako gandang ayos. Tapos may init, tapos may AC din naman. So, yun na malaking tulong din Yung AC. yung AC. Kasi kung wala, ay, ewan ko lang, makatulog ka. Yun, isa pa pala yun, sobrang init sa Pilipinas. Kaya i-ready nyo kung uwi kayo ng Pilipinas, i-ready yung sarili nyo. Lalo-lalo pag umuwi kayo ng Palawan or kung taga Palawan kayo or bibisita kayo ng Palawan, sobrang init. Tapos kung galing kayo dito sa US, lalo na sa mas malalamig na lugar, eh, dito nga sa California, mainit na eh. Pero lalo na yung sa mga mas malalamig pang lugar. So, halimbawa sa East Coast or sa northern part ng US or Canada, ganyan. So, maninibago kayo sa weather doon. Sobrang hot and humid, lalo na pag April, May, ganyan. Yung uwi Mainit natin, talaga. sakto yun eh. Yeah. Pero maganda, walang bagyo, no? Hindi masama yung panahon. Kaya na-enjoy namin yung beach. Araw-araw din halos kaming nasa beach. Kaya yun, masarap. Papawisan ka. Talagang yun, di ba? Yun masarap, no? Dito sa US, guys, kahit takbo-takbo ka dyan, hindi ka papawisan. Kasi dry heat dito. Iba talaga yung climate dito. Parang gusto mo lagi, komportable ka. Gusto mo sa malamig-lamig na lugar like sa loob ng bahay. Unlike doon talaga, mapipilitan kang lumabas kasi maganda rin, pawisan ka rin talaga. Masarap kaya sa pakiramdam, yung pinawisan ka. Yung pagising mo sa umaga, tapos medyo humid na agad. So, pawis ka agad, kaligo mo. Pero ako, okay naman sa akin. Para nag-enjoy din ako na yung pinapawisan kasi nga dito wala. Tapos, parang nakakatulong din siya para mag-lose weight ka. Ewan ko kung tunay yun. Mag-lose weight ka ba? Nag-ano ko ng halos 10 pounds eh. Yung So, ibig sabihin, yung pawis na, yung dito na dala nating tawa, natunaw doon. Oo, matutunan yung taba mo doon. Tunay yun. Pero yun ang naramdaman ko, na-feel ko na medyo naggaan yung pakiramdam ko. And then, nung nag-check ako dito kasi, syempre, overweight ako. Nung pagdating doon, mga ilang araw, nagpawis ka agad. Hindi. Pagdating pa lang natin sa airport, pawis ka agad. Pero, no-complain ako doon. Ang sarap sa pakiramdam nun. And then, nung pinawisan ka na, natanggal lahat ng ano mo. Tsaka, basta ibang pakiramdam. Parang hinahanap-hanap mo nga yun. Yung ganang pinapawisan. Di ba kagabi nag-walking tayo, wala naman tayo naramdamang pawis, medyo mainit pa yun kagabi, ha? Yung climate natin. So, every night kasi guys dito, nag-walking kami ni Mrs. Parang yun yung banding namin, tsaka exercise. Pero yun, kahit paikot-ikot ka dito sa neighborhood, sa park, ganyan. Kahit 45 minutes, wala. 45 to an hour na walk, hindi ka papawisan. Pero doon guys, hindi ka pa kumikilos. Tagaktak na, basa na yung damit mo. So, pero which is good, no? Kasi nga, healthy yung pinapawisan talaga. And then, yung ingay ng Pilipinas, yung vibe talaga ng Pilipinas, yung na-appreciate ko. Sobrang, pag may depression ka, for example, ikumpara nyo yung Amerika, Canada, ganyan. Medyo depressing. Ewan ko lang sa inyo guys, no? Medyo depressing dito kasi sobrang tahimik talaga. Wala kang mental stimulation, wala kang interaction sa mga tao, ganyan. Doon, grabe, no? Walang araw na hindi ka makakapag-usap, makakapag-interact sa mga tao. Kasi nga, ang daming tao. Tapos maingay. Kaya, parang para sa akin, good for mental health talaga, no? Yeah. So, halimbawa, guys, pag-retire ka na, halimbawa, hindi ka na pumapasok sa trabaho, feeling ko mas the best para sa isang Filipino immigrant talaga or citizen, for example, dito sa US or Canada, na umuwi na lang ng Pilipinas, lalo na yung halimbawa, kung mga anak mo, may mga sariling pamilya, ikaw na lang or asawa mo sa bahay, tapos pareho na kayong retired. So, mas maganda umuwi na lang sa Pilipinas kung kakayanin mo, no? Oh, yeah. So, yun yung na-realize ko kasi pag dito, di ba, wala nung dumating tayo dito, maliban sa work, wala nang tayo masyadong kausap or tayo lang, mga pamilya lang natin. Unlike doon, sa tindahan, bibili ka or may mga naglalako sa amin ng isda, ng mga shells, suman, mga kanin, sarap. Namimiss ko yung mga kasaba cake na nilalako lang doon. Tapos,
Tuwing pandesal, lalo ng pandesal. Oo. Yan, laging ano. Yung may naglalako ng pandesal doon, kaklase ko nung high school. Kaya yun, sobrang nakakatuwa ding makita siya. Tapos, binibilhan namin siya ng pandesal. At the same time, ini-invite din namin magkape doon sa bahay. So, tuwan-tuwa na nakakatuwang makita yung mga old faces, mga dating mga acquaintances mo, mga klase mo ng elementary, high school, mga teacher mo, mga basta yung mga kababayan mo, masarap makita sa Pilipinas. Mga kababaryo mo. O, mga kababaryo. Yeah, ibang-iba yung vibe ng Pilipinas, guys. I don't know kung na-experience niyo yun, pero alive na alive yung Pilipinas. Minsan nakakabingi yung tilawak ng manok, yung kahol ng aso, Siyap ng ibon. yeah, yung mga ibon, mga... Basta ang dami. Ang daming mga auditory, visual stimulations doon na kung ikukumpara mo sa Amerika, mas ano siya, iba yung vibe talaga. Kung may depression ka, matatanggal yung depression mo. Dagdag pa yung ano, yung sunshine. Talagang araw-araw may sunshine. Tapos kahit umuulan doon, guys, hindi ka nadidepress na hindi nakatulad dito. Medyo depressing. Sakto talaga yung retirement plan natin na umuwi ng Pilipinas, no? Pero ang realization ko, guys, ay mas magandang retirement plan talaga yung pinaplano natin. Kung kakayanin, no? So far, may ano pa naman tayo, may time pa, hindi naman tayo nagmamadaling mag-retire. Yeah, ang goal natin, 50. At 50, makapag-retire early. Pero kung hindi kaya, pwede naman tayong semi-retire. So, for example, 6 months tayo dito sa US, 6 months sa Pilipinas. So, parang tingin ko yun yung the best balance eh. You will have the best of both worlds, di ba? Titira ka sa Pilipinas, which is, ano doon, no? Yung maganda yung vibe, hindi depressing. Tapos... Positive energy. Yeah, iba yung energy. Mo lagi. Dito naman sa US, siyempre, yung comfort, yung katahimikan ng Amerika. Money matter. Yung pera, siyempre. Iba pa rin yung nabibigay na pera ng Amerika. Siyempre, salamat sa Amerika na mayroon tayong ganitong opportunity. Kumita ng malaki, no? So, kasi inisip ko, banda-banda riyan, magta-travel nurse na lang ako para magawa namin yung lifestyle na yon. So, mag-work ako ng 6 months dito sa US as travel nurse. And then, uwi kami ng Pilipinas for 6 months para ma-enjoy din namin yung bahay doon. Sama yung mga parents ko, mga kapatid ko, ganyan. And then, yeah, ma-experience namin ng US and Canada, or US, Canada, or Philippines, ganyan. Yung iba kasi natatakot na mag-retire sa Pilipinas totally, kasi parang hindi nila iniisip na bumalik ng US, ganyan. So, totally doon na lang sila. Pero para sa akin, para ma-experience mo yung buhay ng both worlds, like Philippines and US, hatiin mo yung ano mo. Hatiin mo yung Tsaka time kung mo. meron kayo ma-access sa boot, ano naman pwede naman yun. Yeah. So, pero medyo mahirap yun, mabigat yun. Kaya kailangan mong i-prepare mo yung yung finances mo, yung sarili mo na medyo may sacrifice doon eh. Kikita ka halimbawa ng mga couple of thousands of dollars dito, dali mo sa Pilipinas, hindi mo na kayang ubusin ng 1 taon yun. Hanggang dumating yung retirement age mo na pwede ka nang mag-withdraw ng Social Security mo, 403b, 401k kung mayroon. Parang yun yung magandang gawin. And habang kaya mo pang magbiyahe. So, parang retirement early is the best talagang gawin. Feeling ko, ano siya, feasible siyang plano. Lalong-lalo na sa ating mga nurses kasi marami tayong options, no? Work-wise, no? So, hindi lang tayo limited sa isang lugar, no? So, yun nga, yung travel nursing, napakalaki ng potential. Ang idea is to work in the US, tapos dalhin mo yung pera sa Pilipinas, no? I-spend mo doon, no? So, yun. Wise yun. Yeah, tingin ko. Ano sa tingin mo, Ame? Ay, maganda yun. Lalo na kung meron kang doon na negosyo. Kasi at the same time, ngayon nga, nag-work ka dito tapos yung pera doon. Malaking value kasi yun nung pera. Marami kang pwedeng gawin dun sa pera na yon para lalo mo pang mapalago yung negosyo na itinayo mo dun. Ganun. Maganda guys, magkaroon ka talaga ng negosyo na pagkakaabalahan pag umuwi ka ng Pilipinas. Ang naisip namin, kasi tourist destination yung lugar namin, doon sa property namin,
So, yung tiny house ay papa-Airbnb na natin, di ba? Oh. So, Airbnb, no? So, guys, pagka pupunta kayo ng Pilipinas, doon na kayo mag-check-in sa amin. Yeah. Murang-mura lang. Mayroon kayong discount pagka... Sabihin nyo lang. Yeah, pagka followers kayo ng Pinoy Nomads. Pinoy Nomads, 50% discount. Wow. Lalo na pag mag-stay kayo ng mga 10 days. Ayos. Yan, mga 10 days, 14 days. Pwede tayo. Joke. Yun, Airbnb, magandang ano siya. May nakuha na kaming magbabantay doon. Sina mama, sina papa, doon din naman kasi nakatira. So, may dalawang bahay doon sa property namin. So, yung lumang bahay, 4 na rooms yun, no? Lahat may toilet, toilet and bath. Yung lumang bahay. So, yeah, napatiles na rin ni na mama yung mga kwarto doon. So, although luma lang, kailangan lang i-renovate a little bit. And then, yung tiny house, yeah, pwede na yun. Nakabakod na siya. Mayroon siyang magandang mga kutsyon, kama. Maganda yung, ano niya, yung sahig niya, Yung guys. floor niya, may AC na siya, may internet na siya. So, full package na. May mini kitchenette. Yeah, pwede kayo magluto, May pwede kayo fridge, mag-ihaw. lahat ng kailangan ng gustong magstay doon, nandun na siya. Tapos katabi mo lang ilog, pwede ka mag-river cruise, walking distance lang din yung Long Beach. Oh, So, sarap. relaxing. Ang sarap Kung pwede nga lang, di kami umuwi dito at wala kami mga responsibilities dito. Totoo Hindi yun. na kami babalik na Amerika. Hindi, babalik na tayo. Joke Hindi, lang. na-miss din namin kasi mga bata. Yun talagang pinakamabigat. Yung mga anak mo dito, kung magkaanak na yung mga anak natin, kaapo mga na. apo na. So, ibang bagay na yun. No? So, yun. Kaya nga, sabi ko kanina, mas the best kung meron kang time dito sa US, meron time ka din sa Philippines para may balance. No? For example, sa akin kasi parang nasa sandwich ako ngayon eh. Sandwich generation tayo kasi, for example ako, meron akong aging na mga parents na syempre kailangan mo rin silang tingnan, alalayan. Gusto mo rin silang makasama. Pero meron kang family na binibuild din dito. So, iba yung pressure nun, guys. Ngayon, kung halimbawa yun, may time ka dito, may time ka dun. So, mababalance mo yung time mo para sa pamilya mo dito at sa mga parents mo dun, mga kapatid mo. At isa pa, yung ating yung pagkain. Pagdating sa pagkain, lahat yan. para mga fresh. Dito kasi, hindi naman sa pero naka-frozen na siya. Isda, frozen. No, bihira ka makabili talaga nung, hindi, makakabili ka naman pag pumunta ka sa mga sa Seafood City, makakabili ka doon ng mga fresh na seafoods or isda, ganun. Pero sa Pilipinas kasi, nakikita mo talaga na nilalako pa kahit mga bata nagdadala sila, tapos kinakawil lang ang gamit nila. Tapos nakikita mo talaga na fresh kasi gumagalaw pa. So, yung mga hasang pulang-pula talaga. Oo, Hindi pa dumaan sa yelo yun, guys. Wala pa. At tapos mura pa, di ba? May nagdala ng yung tangigi. Tangginggi, ewan kung tawag sa inyo. Tangigi tawag sa amin. Yeah, may nagdala ng lapu-lapu, tambakol, maya-maya. Sarap yung sigang nung. Yan, sarap nung inihaw, yung inihaw pati. Oh yeah, inihaw na. So, grabe ka fresh. Tapos yung mga pusit, shrimps. Hindi natin nakain pala yung mga shells. Oo. Walang naglako ng shells. Hindi, isang beses tayo nakakain sa Puerto Princesa. Yeah, binili sa palengke ng Puerto. Yun. So, hindi kasi kami masyadong nagdagal sa Puerto, guys. Dumiretso kaagad kami. So, from San Francisco to Manila, tapos to Puerto Princesa. Nag-stay lang kami ng one night sa Puerto Princesa. Nagsukat ng damit na susutin sa kasal. Dumiretso na kaagad kami sa San Vicente. So, ginawa namin yun para kasi, ang plano kasi namin in the future ay doon talaga mag-retire sa San Vicente, which is our hometown. So, gusto namin ma-experience kung kaya ba namin mag-adjust sa buhay sa San Vicente. Parang itatry nyo nga, guys, na gawin ng isang bagay kung kakayanin nyo. For example, sa mga planong mag-retire sa Pilipinas. Kasi iba yung nasa mind natin. Iba yung mga napapanood nyo sa YouTube nga, ganyan na, nag-retire kami sa Pilipinas from the US, Canada, UK, ganyan. Ito ang saya, ang ganda ng buhay namin, di ba? So, ganun yung mga pinoportray sa social media or sa YouTube, ganyan. Pero, iba-iba kasi yung tao, iba-iba yung adaptation capacity natin o level natin. So, para hindi kayo ma-shock, so, kung halimbawa, uuwi kayo ng Pilipinas, intentionally gawin nyo
or katulad ng ginawa namin, although 3 weeks lang yon, nagstay kami ng mga mahigit 2 weeks sa San Vicente para ma-experience namin yung rural life, di ba? Yung simple life doon sa barangay, sa bukid, di ba? Or small town. So, kasi ibang-iba yung napapanood nyo sa TV or kung saan man. Or, nag-retire kami dito, ganyan-ganyan. Sa Siargao, Boracay, or Manila, Yeah. BGC, Baguio, Batangas, or sa Tagaytay, or sa Davao, Cebu, ganyan. Iba-iba yung experiences natin. So, sa mga malapit ang mag-retire dyan, guys, mag-ano kayo, mag-trial run. Trial run talaga. Trial run. Yeah. So, parang free wifi naman. So mag-trial run tayo, guys. Kasi mahirap mapasubo no. So big decision yung pag-move sa Pilipinas, lalo na kung Totoo yun. talagang binuhos mo na yung ano mo, binenta mo na lahat dito, wala ka nang itinira. Oo. Nag-big move ka Makapagsisihan na. mo kaya. Oh, yeah. Baka pagsisihan mo kasi iba din yung Pilipinas, kailangan Handa ka rin. Matibay ang loob mo din matibay doon. at matatag ka rin. Otherwise, susuko ka, babalik ka dito and magsisisi ka lang. And may mga Pilipino na ganun yung nangyari sa kanila, no? So, naging failure kasi, agad, ura-urada, lipat. Ang maganda, lang, try muna, uwi-uwi ka muna doon ng mga ilang beses every year or tagal-tagal mo yung bakasyon mo sa isang lugar. Kung hindi mag-work doon, lipat ka naman sa iba. Pag-uwi natin sa Puerto Princesa naman tayo, doon tayo mas magtagal. And then, Batangas, kasi si Mrs. taga Batangas. Oo nga. Ay, kuya, sorry, mga kapatid ko dyan. Hindi ako nakauwi nung pasensya na. Bawi na lang kami next na uwi. Yeah, pasensya talaga kasi direct yung flight Oo, yung namin. flight. Connecting flight to Palawan. So, hindi kami nakadaan ng Batangas. Although may ilang oras din sanang Kaso sila naman ang hindi available sila that hindi time. available. So, yeah, mas maganda na yung miss ang isa't isa. Hindi, anyways, nakauwi ka naman last Oo, nakauwi naman January. ako. Yeah. So, yun guys, gusto din namin matry yung Batangas or Tagaytay, Maganda Baguio, rin. ganyan. Yeah. Pero syempre, Palawan pa rin. Walang tatalo sa Palawan, syempre. Kasi doon na yung lugar na kinamulatan ko So, doon ako lumaki, doon ako nagkaisip. So, maraming makakilala pa rin. Iba yung comfort. Parang mas secure ka kasi kung saan ka lumaki, di ba? Tsaka, syempre, maikli lang yung buhay. Mas magandang spend mo yung buhay mo na nalalabi sa mundong ito sa lugar na familiar ka. Kasi hindi mo naman alam kung anong mangyayari sa'yo in the future ba. Minsan kasi ganun tayo, warrior, na iniisip mo lagi kung, ayan, paano kaya yun ang darating na Pero sabi nga, di ba, sabi ni God, don't worry about tomorrow. So, wag tayong mag-alala. Kasi siya naman ang may hawak, ang pwedeng mangyari sa atin in the future. So, ang kailangan lang natin magkaroon lagi ng faith sa Kanya. Huwag tayong magsawang tumawag at manalangin sa Diyos. Yan. Yeah. Kaya gusto ko talaga mag-retire early din. Kasi life is short na parang hindi ko ma-imagine sarili ko hanggang 68, 65. 70 years old. Nag-work pa din ako, pambayad ng bills, mga ganyan-ganyan. Pwede naman may Pilipinas naman na kahit may $1,000, $2,000 kang every month, Hindi mo buhay na naman buhay ka. kailangan na marami kang pera sa Pilipinas na Oo. Basta ang importante, kumakain ka doon, may napoprovide yung lahat ng mga pangailangan mo. Siyempre, ang gawin mo na lang is mag-iingat ka na lang talaga sa sarili mo. Kakain ka ng mga healthy foods para, ang iba kasi, sabihin, paano yung health insurance nyo, yung mga palwa, magkasakit kayo or what, ganyan. Hindi naman natin hawak yung natin yung ating kalusugan. So, ang ambag na lang natin siguro is yung ingatan natin yung ating sarili. Kumain tayo ng tama, yun. Mag-rest. Oo, mag-rest. Yun. Dito sa US, ganun din naman Kung sobra kang stress, kasi naka-stress, problema sa pera din dito sa US sa sobrang mahal ng cost of living. Samantalang sa Pilipinas, meron kang 1,000, 2,000. Lalo na kung may $3,000 to $5,000 kang may uuwi doon every month, ay buhay, ka na doon. Maluwang buhay na yon. Sa amin ni Mrs. doon sa San Vicente, kung isda, isda, rice, gulay. Mga fresh pa talaga yun. Tapos may farm ka pa, halimbawa. Yeah, kung may farm ka pa, may maliit naman tayong farm na pwedeng doon. So, i-develop. Yeah, pwedeng i-develop. Ang talaga guys, napakasimpleng buhay.
na hindi ka ma-stress ng sobra dahil magbabayad ka ng bahay, ng kuryente, ng insurance, ng sasakyan, ng mga kung ano-anong bills, health insurance. Yung health insurance, pwede naman tayong kumuha nung parang mga Blue Cross, Blue Shield dun eh. Na just in case mayroon kang pagkasakit ka ng hindi naasahan, ganyan, pwede kang makover ng insurance. Pero hindi ganun kamahal compared dito. Yun yung alam ko. Yun, tapos may malalaking hospital din naman sa Puerto eh. Tatlong mga malalaking hospitals. And then, magagaling din naman yung mga doktor sa... Adventist hospital dun, di ba? Yung mga private Adventist, hospital. ACE. Okay guys, sobrang mura at saka fresh talaga ng mga pagkain sa Pilipinas. So, kinumpara namin yung mga groceries. And then, sa tubig, kuryente, internet, mga ganyan. Mas mura. Mas makakatipid ka. And then, yun nga, sa mga isda, karne, ganyan, fresh na fresh, makita mo bagong katay or bagong huli, mga ganyan. Buhay pa nga yung mga isda na dinideliver or tinitinda. Nilalako lang sa namin, sa lugar namin, no? Yung mga, kasi fishing and farming, guys, yung mga kinabubuhay ng mga tao sa lugar namin. And then, yung tourism din. Kaya, yun, nakakatuwa na tumira ka sa ganung lugar. And then, yun, maganda dun sa San Vicente, beach town talaga. Lalong-lalo kung mahilig ka sa beach, talagang kahit araw-araw ka sa beach, lalanghapin mo yung ocean breeze. Very healthy yun sa lungs, sa well-being mo. And then super relaxing sa soul mo talaga yung ganung environment. Umuwi pala kami ng Pilipinas, guys, na gamit lang yung American Express points namin. So, I'm not sure, guys, kung okay sa inyo to, no? Pero dati kasi ayaw na ayaw ko ng mga credit card, mga ganyan. Pero kasi pwede mong ang tawag nila doon ay travel hacks, no? So one of the travel hacks is gagamitin mo yung mga credit card points mo para maka-avail ka ng free airline ticket, hotels, ganyan, travels, mga cruise, ganyan, kung gusto mong ganyan. Pwede mo rin yung na-accumulate mo na points, i-convert mo into money. Yung parang may money back ka. Ito ginawa namin since mga 2 years ago na very effective, no? Nakapag-travel tayo sa Japan, tapos yung hotel stay namin doon, pati sa Pilipinas. And then, yung namatay din yung kapatid ng misis ko nung December. So, nung January, or katapusan ng December, umuwi sila ng biglaan. So, yung ticket ni misis, doon din namin yung kinuha. So, yun yung pag may mga emergency ka, gamitin mo lang yung points mo, makakabili ka na ng mga ticket, ganyan. So, tapos, yung uwi din namin, ngayon, yung ticket natin ng Philippine Airlines, first time namin mag-PAL, no? Kasi mahal yung PAL. Pero, yun, gamit lang yung ticket or yung points na gawa namin yun. Yeah. So, ang gagawin mo lang, mag-open ka ng account sa American Express. Dati, gold lang yung yung gold lang ako. So since linano namin na magta-travel na kami every year sa Pilipinas, so mas maganda kung madalas ka mag-travel ay platinum, no? So sa platinum pwede kang maka-avail ng priority pass. So yung mga yung airport lounges, so yung tags, hindi naman sa Mabuhay. Yung sa San Francisco Airport may mga diyan, may mga lounges. Sa na-avail namin yun. Mahal din yung pagkain, tsaka lalo na sa yung airport. drinks. Sa airport. So, tapos, ang ganda pa ng lounge nila. Talagang makapahinga ka, hindi ka maboboard, mabilis yung internet. Kasi, yung biyahe, nakakapagod yung connecting flight, yung paghihintay mo ng boarding. So, tayo halos ilang 5 hours tayong hintay sa San Francisco, di ba? Kasi maaga pa, pumunta na kami doon 5 or 6 hours before the flight, andun na kami. And then, pagdating namin sa Manila, mahaba din yung connecting flight. Pagbalik namin from Puerto to Manila, so nagamit din natin yung yung lounge. So, sobrang malaking tulong siya. And then, yun nga, yung halos free travel gamit lang yung points, malaking tulong. So, yun guys, pwede nyong tingnan yung
American Express or mag-check kayo sa YouTube kung ano ba yung mga iba pang mga travel hacks para, maganda rin yung nakakauwi din talaga sa Pilipinas, lalo na kung gano'n, halos libre, gamit lang yung points. Total, yung ano mo, di ba, groceries mo, yung mga bills mo, normal mong binabayaran yun, mga tubig, kuryente. So, yung iba, yung upa nila sa bahay, pwede mong kunin sa Amex mo, American Express, or yung mga Chase, ganyan, iba pang mga bank, mayroon din silang mga ganun. Tingnan nyo na lang kung ano yung mga best deal na makikita nyo, makukuha nyo. Tapos, yun, gamitin nyo yung points para makapag-travel kayo or makapag-hotel, makapag-cruise, ganyan, kung inyong hilig nyo. Basta maingat lang kayo sa paggamit talaga ng credit card. Kasi kung hindi kayo disciplined na gumamit nito, ay maaaring mabaon din kayo sa utang. Which is, pagka wala kayong control sa shopping, sa pagbili ng kung ano-ano, mababaon din kayo sa utang. Yeah, we really enjoyed our trip to the Philippines and babalik kami ulit next year. Next year ba, Mami? Oo, next year balik. Wow. Next year, wow. Pag may naipon na ulit tayo. May naipon na tayong points and PTO sa work, kaya sisipagan namin pumasok. Naka-inspire din umuwi ng Pilipinas. Kailangan masipag. Sipagan mo rin dito para may pang-uwi ka. Ipakita nyo rin sa mga, i-mindset nyo sila na hindi porke nasa abroad ka, ay, bayong-bayong na at saka may isang luggage na pera yung dala nyo. Hindi kasi naman ganun, di ba? Kasi mahirap din kumita ng pera dito, malaki din yung mga expenses dito. So, dollar yung kinikita mo, pero dollars din yung ginagastos mo. So, marami naman sa mga kababayan natin or mga kapamilya natin, basta pinaliwanagan mo ng ganun. Tsaka may internet naman nila. May internet na ngayon, may YouTube, may Facebook. Alam nila kung gaano kahirap din yung buhay dito sa abroad. Kaya hindi sila nag-expect ng mga magagarbong pasalubong, mga branded na mga bigay-bigay na ganyan. So, iba na rin yung mindset ng mga nasa Pilipinas ngayon at naiintindihan nila na talagang mahirap din yung buhay dito sa abroad. Kaya yun, huwag kayong matakot umuwi ng Pilipinas dahil mautangan kayo, mababangkarote kayo. Hindi naman ganun. So, iba pa nga, sabi nga ni Mrs. kanina, hindi talaga mapabayaran ng pera yung makasama mo yung pamilya mo sa Pinas. Oo, kailan mo pa sila gusto makasama kapag kagaya nangyari sa akin, di ba? So, yun. Kailangan habang buhay pa sila at may chance ka namang makauwi. Ang pera naman madali mo namang magagawa ng paraan yan, pero yun sa mga ganong situation talaga. Gawa mo ng paraan na makauwi ka, kagaya na sa atin, yung kina mama, papa. Di ba? Malay mo, di natin alam. God knows kung ano. So, at least wala kang, regrets na hindi ako nakauwi, sayang di ko man lang sila nakita. So, yun. Understandable din talaga na mahirap din, hindi basta-basta umuwi. Hindi basta umuwi. Pero yun yung travel hack na sinabi ko, yung American Express points or yung sa Chase, ganyan. So, tingnan nyo na lang kung ano yung the best para sa inyo para lagi tayong makauwi ng Pilipinas. And I highly recommend din yung PAL, Philippine Airlines Experience. Hi, PAL! Hi, PAL! PAL! Baka naman! PAL! Yung mga PAL videos na ginawa namin ay hindi nila sponsored. So, maganda lang talaga yung naging experience namin sa PAL. And para sa akin, mas maganda i-support natin yung PAL kasi Filipino business owner yung may-ari nito and yung ini-employ nila mga kababayan natin. So, lately ko lang na-realize actually. Ang inisip ko kasi mas mura. Di ba sabi ko sa'yo, ano ba susuportahan mo? Yung iba o yung sarili mo? Yun. So, although nandito na tayo sa US, pero syempre, tulong na rin natin sa mga kababayan natin na employ ng Philippine Airlines, magkaroon sila ng trabaho. So, maganda yung servisyo nila. Pati ang pilot, yung pilot, the best yung mga pilots ng talaga. Hindi man lang sumakit yung tenga ko. Dati, pag sumasakay ako ng di ba parang sa sabog, no? Parang sa sabog. Saka, yung dalawa natin, yung uwi natin na papunta dito, punta doon, hindi ko naramdaman yun. Tsaka yung napaka-smooth ng take-off, tsaka yung landing. Hindi kayong mapapabiglang yung parang feeling mo mawawala ka na. Siguro dahil maganda rin yung panahon that time. Pero, isa pa yun, the best yung mga crew nila, kahit yung ground crew, yung natin, di ba, yung si Piolo na natin sa bait din sa Puerto Princesa.
Yeah. Pati yung si Miss Ali ba yun? Yung sa... Yung nakausap natin. Nakausap Yeah. namin. Tapos nakapagpa-picture kami guys sa mga stewardess saka sa pilots. Yeah. Mabait sila guys. So first time natin nakapagpa-picture, di ba? Oo, Dati nakakatakot. parang nahiya tayo. Kasi parang ibang tingin natin, parang mataas sila eh. Pero, Kasi doon mabait sila sa naman taas. Yun. So yun lang guys. Kung meron po kayong questions, clarifications, or meron po kayong comment, meron kayong experience sa Pilipinas, sa retirement yan, or sa family, or anumang bagay na gusto nyong ikwento. So share nyo lang po sa comment section sa baba. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye-bye. Yes, everyone. Thank you.